O ang DZXL 558 Tatak RMN. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. Tanggapan ng National Anti-Poverty Commission, sinugod ng mga militanteng magsasaka, serye ng mga rally, masusundan pa. Silang pakialaman at wala silang karapatan na gamitin ang kukulibi funds ng mga magbubukid dahil ito ay pera ng mga magsakatanyugan. Ang PNP inatasan ng DILG na gumawa ng mga bagong security plan para maiwasan yung mga easy target spots robberies. Yung mga ibang actions na gagawin natin to prevent the occurrence of future incidents, similar incidents like this. Cebu Acting Governor Agnes Magpale dumipensa sa pagkandado sa tanggapan ni suspended Governor Gwen Garcia. Pulong ni Pinoy naman sa Syrian political advisor, walang kinalaman sa political asylum ni Syrian President Al-Assad. Asylum or financial assistance para sa kanila. Wala pang ganong pag-uusap. Balitang pangkalakalan, Meralco magtatayo ng bagong power plant. At abroad, bagong US Secretary of State manunumpa na. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Huwebes, January 31, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Wang de la Peña. Tayo po'y live sa DWNX 91.1 RMN Naga, DXRS 918 RMN Surigao, DZRC 873 RMN Legazpi, at DXDC 621 RMN Davao. Live din tayo international, mga kasama sa www.rmnews.com at WRMN New York, USA. Nanawagan na kay National Anti-Poverty Commission Secretary General Joel Rocamora at sa Malacanang ang kilusang magbubukid ng Pilipinas para ibalik sa mga magninyog ang pondo ng Coco Levy. Sa interview ng RMN kay Willie Marbella, Deputy Secretary General ng KMP, sinabi nito na walaan niyang karapatan ng NAPSI na galawin po yung pera na kanilang pinaghirapan kahit mas mabuti ibalik na lamang ito. Kaugnay niyan ay nakatakdaring magmarcha bukas papuntang Mindiola ang grupo. Siyempre, una kay Secretary Joel Rocamora at siyempre malalaman ito dapat ng Malacanang dahil siya mismo ang Malacanang nagbuo ng Presidential Task Force on Coco Levy. So, wag nilang pakialaman at wala silang karapatan na gamitin ang Coco Levy funds ng mga magbubukid dahil ito ay pera ng mga magsakatanyugan. Tanging Undersecretary at Assistant Secretary ng NAPSI lamang ang humarap sa mga militante dahil wala ang kalihim. Nabatid na nasa 100 militanteng sumugod sa compound ng NAPSI sa Quezon City kung saan galing pa ng iba't ibang bahagi ng bansa ang mga ito.
Inatasan naman ni DILG Secretary Mar Rojas ang pamunuan ng Philippine National Police na bilisan ang pagresolba sa iba't ibang mga krimen na nangyayari sa bansa, kabilang na yung panloloob sa ilang mall sa Metro Manila. Ito ang nilalaman ng closed-door meeting na ipinatawag ni Rojas kay PNP Director General Alan Purisima kahapon. Sa interview ng RMN kay Purisima, sinabi dito na bukod sa naturang kautusan, hinihingan din sila ng kalihim ng konkretong report sa nangyaring mall robbery kamakalawa at ang mga plano ng PNP kung paano maiwasan ang kahalintulad na insidente. The Secretary wanted us to update him on the situation and the progress of investigations that we are conducting. Pati na yan yung mga ibang actions na gagawin natin to prevent the occurrence of future incidents, similar incidents like this. Sa ngayon umano ay tinututukan na ng PNP ang mga posibleng susunod na target ng mga organized crime groups, partikular ang mga tinatawag na easy target spots tulad ng mga malls. Robbery, armored van, robbery. Napigilan na po natin lahat yan at dito naman nag-shift yung mga criminal na yan. At ang gagawin po natin, meron naman po tayong mga action na ginagawa na naman para paliit yung pinagkagalawan yung mga criminal na to. Umapela naman si Purisima sa publiko na makipagtulungan sa PNP sakaling may nalalaman sa mga krimeng nangyayari sa kanilang mga lugar. Buo pa rin mga kasama ang tiwala po ng Malacanang sa Philippine National Police sa kabila ng issue hinggil sa peace and order situation sa Metro Manila. Matatandaan sa mga lumipas na araw, kabilang sa mga malaking insidenteng nangyari ang pagpaslang kay Makunakon Isabela Mayor Erlinda Domingo, ang pananambang din sa isang Chinese businessman sa may Green Hills at magkasunod na panluloob kabilang na ang pagsalakay ng mga sospek sa may SM Mega Mall at ilan pang mga sanglaan. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, kumpiyansa pa rin silang mareresolba ni bagong upong PNP Chief Alan Purisima ang mga nasabing insidente kahit na isang buwan pa lamang ito nakakaupo sa pwesto. Sinabi pa ni Lacerda, wala naman daw pong dapat ikaalarma na dahil sa naha-highlight lamang ng media ang nasabing mga crime incidents. Bago pa lang siya, we have every confidence in Chief Purisima. We are looking at the overall picture. It just so happened that this is there are a number of highlighted crimes reported. So we're looking at the overall picture of the criminal activity in Metro. Presidential Spokesperson Lacerda. Dumipensa si Cebu OIC Governor Agnes Magpale sa ginawa nilang pagpapakandado sa opisina ni suspended Cebu Governor Gwen Garcia. Ayon kay Magpale, inaabuso ng grupo ni Garcia ang kanilang kabaitan kung saan ginagawa ng mga ito na tulugan ang session hall at may report din na nagbabara pa sa loob ng opisina. Pagdidiin pa ni Magpale, lumaki na rin ang konsumo ng kuryente sa tanggapan ni Garcia na nagpapadagdag sa kanilang mga utang na bayarin. Ayon pa kay Magpale, tungkulin niya bilang caretaker na alagaan ng Kapitolyo. May ilang constituents na umunang nagsabi rin sa kanya kung bakit tinotolerate nila ang kampo ni Garcia sa pananatili sa opisina. Wala namang halong politika ang paipagpulong ni Syrian Political Advisor Dr. Butayna Shaban kay Pangulong Noynoy Aquino nung linggo sa interview ng RMN kay DFA spokesman Asek Raul Hernandez. Layo po na may pag-usap ng Syrian official kay Pinoy ay ang madaliang repatriation ng mga OFW sa Syria. Si Shaban umano ang tinaga ni Syrian President Bashar al-Assad na may pag-ugnay sa Pilipinas para matutukan ang mga problema ng mga magagawang Pinoy sa Syria. Humingi siya ng panahon para i-deliver niya yung sulat ni President Al-Assad kay President Aquino. Nagkaroon ng maikling pagpupulong at doon pinisenta niya kay Presidente yung proposal nila na magkaroon ng political solution sa crisis na nangyayari doon sa Syria. Nakiusap naman si Hernandez sa media na huwag lagyan ng kulay ang meeting na ito ng dalawang opisyal. Hindi ba na maikakaila ang napakalaking tulong ng Syrian government sa mga OFW sa Syria. Una nang lumabas sa mga pahayagan na may kaugnayan sa political asylum na hinihingi ni Syrian President al-Assad ang meeting ni Pinoy at Shaban. Salamat sa Presidente sa mga tulong na ibinigay ng Syrian government sa pagre-repatriate ng ating mga kababayan doon. Yan lang ang pinag-usapan. Hindi pinag-usapan yung nababasa natin sa dyaryo ngayon na tungkol sa asylum or financial assistance para sa kanila. Wala pang ganong pag-uusap. DFA spokesperson Raul Hernandez sa interview ng RMN. Pinoy nagbabala sa muling pag-upo ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Sama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report.
Naniniwala si Pangulong Noynoy Aquino na kung hindi magkakaroon ng structural reform sa bansa ay magkakaroon muli ang Pilipinas ng tiwaling Pangulo at punong maestrado ng Korte Suprema. Ayon kay Pangulo Aquino sa kanyang speech sa 5th Global Organization of Parliamentarians Against Corruption o GOPAC sa PICC kanina ay sinabi nitong hindi natatapos sa pagpapakulong o pagtatanggal sa posisyon ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno ang paglaban sa katiwalian. Kailangan din anya ang komprehensibong pagbabago o structural reform o ang paglalatag ng mga batas na laban sa katiwalian nang sa ganon ay mas epektibong labanan ng katiwalian hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. May balita tayo sa Senado. May hearing po kaugnay sa anomalya sa mga proyekto sa Palawan. Kasama natin sa balita live si Grace Mariano. RMN Report. Nagpapatuloy nga ngayon itong ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa anomalya sa mga proyekto sa Palawan na ang pondo ay kinukuha sa shares ng lalawigan sa Malampaya Gas Project. At ayon kay Committee Chairman Senator T.G. Lingona, ang target ng pagdinig ay malaman yung katotohanan sa report na mataas ng 10 milyong piso kumpara sa normal standard cost nito ang presyo ng mga kalsada sa Palawan. At maliban dito, sinasabi din ni Lingona yung report ng Commission on Audit noong May 29, 2012 na nagsasabing halos 3.9 billion pesos na pondo sa Palawan galing sa SAPI sa Malampaya para sa infrastructure projects at ito'y kinapapalooban ng 355 na mga proyekto at kabilang sa mga nandirito ngayon dumadalo sa pagdinig na inimbitahan ay yung mga kinatawan ng Commission on Audit, DOJ, DOE, NBI at DPWH. May kinatawan din mula sa iba't ibang non-government organization, religious group. Andito rin si Palawan Mayor Edward Hagedorn at ang miyembro ng Bids and Awards Committee ng Palawan Provincial Government. Naghihinala rin si Gingona na may kinalaman ng mga sinasabing anomalya sa Palawan sa pagpatay noong January 24, 2011 kay environmentalist at broadcaster Jerry Ortega na nagbunyag nga ng nasabing mga irregularidad. Kasama mo sa Senado, Mariano, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. OFW na taga-Kamsur na nakauwi galing Syria, pinasalamatan ng mga taong tumulong sa kanya. Kasama natin sa Balita Live, Renan Relyoso ng RMN Naga. RMN Report. Hindi may paliwanag na kasayanang naramdaman ng isang OFW na taga-Pasakaw, Camarines Sur nang ito'y makauwid na dito sa Pilipinas kaninang umaga galing sa magulong bansang Syria. Pinasalamatan ni Annie Belbes ng Barangay Pulang Lupa, Pasakaw, Camarines Sur ang mga tumulong sa kanya gaya ni Congressman Tato Arroyo ng 2nd District ng Camarines Sur, RMN Naga at iba pang mga tumulong sa kanya. Ikinwento sa RMN Naga ni Belbes ang kanyang grabing takot na naramdaman sa naturang bansa habang ramdam ang kaguluhan doon. Nalungkot naman si Annie Belbes sa nangyari sa kanyang kababayan at kasama niya sa Syria na namatay doon nung nakaraang ilang buwan na si Mary Ann Montesor na natulungan din ni Arroyo na may uwi sa Camarines Sur ang bangkay nito. Kasama mo sa DWNX 91.1 RMN Naga, Renan Delioso, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Katay sa USS Guardian, umpisa na. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Uumpisa na nga sa Lunes, Pebrero 4 ang salvaging operation ng sumansad na USS Guardian sa Tubataha Reefs. Ayon kay Lieutenant Commander Armand Balilo at tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, nakatakdang dumating ang magkakatay sa nasabing barko na nirentahan ng US Navy sa Smith Salvage Corporation na nakabase sa Singapore upang tuluyan ang alisin ng barko sa napinsalang lugar. Sinabi pa ni Balilo na maliban sa magkakatay sa barko ay meron din 2 cranes ang tutulong upang maiangat ang pira-pirasong bahagi ng USS Guardian. Ito na ang kanilang napiling opsyon sa pagtanggal sa barko ng Estados Unidos dahil sa mas konti ang magiging pinsala nito. Base na rin sa kanilang surveillance ay marami ng crack ang barko. Posible naman na aniyang abutin ng ilang buwan bago tuluyang maialis ang barko sa napinsalang Tubataha Reefs. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Network. Mga kasama, pinag-aaralan po ng Meralco Power Grid Corporation ang pagpapatayo ng 2,000 megawatts capacity power plant sa bansa. Dahil na rin sa lumalaking demand sa kuryente sa bansa kung saan kapag hindi ito masusolusyonan, posible magkaroon ng malawakang blackout sa Luzon. Sa interview ng RMN kay Meralco spokesman Joe Saldariaga, kinakailangan ng sapat na supply sa kuryente dahil umaabot na daw ngayon sa 11% ang paglago sa demand. Ang paliwanag pa ng Saldariaga, 4.5% sa 11% na paglago ang nanganib na hindi masuplayan sakali hindi makahanap ng bagong pagkukuhanan ng supply ng kuryente.
mataas yung level ng growth mo sa ekonomiya mo, kinakailangan masabayan ito ng capacity o yung supply ng kuryente. Kasi as the economy grows, kakailanganin ng additional growth, yung masabayan naman ng supply ng kuryente, masabayan yung growth. Importante kasi na yung ating power situation reliable, adequate para ma-meet yung energy supply requirements ng ating bansa. Kaya kami din sa Meralco to ensure na meron tayong adequate power supply. Nagpaplano na to build yung mga more or less 2,900 megawatts of new capacity in the long term. RMN News Abroad. Sa Amerika, nakatagda ng manumpa sa Miyerkules, oras ho yan sa Amerika, si John Kerry bilang bagong Secretary of State na kapalit ni Hillary Clinton. Matatanda ang una na nakakuha ng botong 94-3 si Kerry matapos ang isinagawang nominasyon sa Senado. Si Kerry ay nagsilbi sa US Senate mula pa noong taong 1984 at dati rin siyang 2004 Democratic presidential nominee. Una rito ay nagpaabot si President Barack Obama ng pasasalamat sa Senado ng Amerika matapos ang formal na pagkumpirma sa longtime Massachusetts Senator. Ipinagmalaki ni Obama ang magandang record ni Kerry na magbibigay sa kanya ng handaan bilang top diplomat ng bansa at isusulong pa ang American diplomacy sa mga darating na panahon. Live tayo mga kasama mula po sa RMN News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines. Inyong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Webes ng tanghali, January 31, 2013. Sa mga taga-Bacolod, susunod na dyan si kasamang Agnes Apostol sa RMN News Diretso, Balitang Bacolod sa DYHB 747. Panoorin po mga kasama ang pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Obera. At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, oho, radyo mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News